Gama sa puthaw, gabarog sa kadalanan, kanunay maulanan ug mainitan. Gani ang uban dili na mapuslan. Ako si Eleanor Senyal Calderon, taga Davao City. Ug ako ang empleyado sa Land Transportation Office. At present, ako ang Chief sa Operations Division. Ako mga responsibilidad ang pag-enforce sa atong mga balaod, no? Mga traffic rules and regulations. So, o kanang pag-deputize nato sa atong mga traffic enforcers, no? Apil na sa atong screen o pag-evaluate kung kinsa ng atong tagaag deputation para manakop sa karsada. Okay, kining atong mga road signs and signals, no? Nagahatag ng mga importanteng mensahe. In fact, aduna tay gi-issue nga Presidential Decree 207 atong 1973 nga i-ratify ang 1968 Vienna Convention of the United Nations nga para i-adapt kining gitawag natong International Road Traffic and Road Signs and Signals. So ang Pilipinas, no, ang usa sa mga signatories aning gitawag nga Vienna Convention. Mao na diri sa atong lungsod, diri sa atong bansa ug sa tanan bansa sa kalibutan, gi-adapt kini nga International Road Signs and Signals para masabtan sa tanan nga nagabiyahe, no, especially katong dili taga diri mo ato sa laing lugar o kita mo ato sa laing lugar, usara na ka signs and signals nga atong sundon, no, natay upat ka signs nga atong bantayan kung kita mo gamit og karsada, no, kanang upat na gitawag nato natay danger warning signs, natay regulatory signs, natay directional signs, and we have informative signs. So in other words, kining atong danger warning signs, no, ginatagaan og minsan usa ka driver na mahimong attentive, more attentive sa iyang pagdrive kay adunay mga signalis nga delikado, no, or kahinanglang gyud nga bantayan sa usa ka driver para anang gitanawag nato mga pedestrian crossing, no, nga magbantay ta nga may mutabok, so conscious ang driver ana. So makakita ta ang pedestrian crossing nakabutang na sa triangular in shape para gyud nga danger sign na siya nga maghinay-hinay pag abot ana nga karsada kay adunay pedestrian lane, nga adunay mga pedestrians mutabok. So kining atong regulatory signs, no, round in shape ni or inverted triangle or even octagonal, and ang color ani red or white. So unsay ginasulti ning regulatory signs nato, like kanang common nato is kanang stop sign, no parking. So mao na, no, regulatory kumbaga na gibawal nga mga signs nga dapat sundon gyud sa atong mga road users. Ang isa pod ka sign nato nagigamit is kining directional signs, no. This is round also in shape and white and blue in color. O kini siya nagahatag og directions sa atong mga road users. Para anang go this way kung naka-arrow, na i-arrow nga right. So go this way, right on that way, and then natay gitawag nga counterclockwise or rotonda. Okay, ang atong last nga gitawag nga mga signs, no, kining road signs is the informative signs. Now, sa informative, klaro kayo nga kana nga sign, it intends to inform, no, the road users. Example unsa ni kini mga no loading and unloading area, bus stop, no, and then kining common po makita tong letter H kay pasabot ana adunay hospital ahead. Ako. Musunod. Sa batas trapiko. Sa balaod trapiko. Okay, kining mga parking areas nato diri sa syudad sa Davao, naatay ginasunod nga mga city ordinances nga unsa lang tong mga area diri sa syudad nga angay parkingan. Nga naalay gi-designate ang atong syudad kung unsa lang tong mga lugar nga angay parkingan. So kung mo parking ka ng lugar o kana nga no parking zone, dakpon gyud na sa LTO enforcers nato, no?
problema manggod kay ang mga bata, makita nila nga ang mga dagong tao. We started from elementary. Our teachers would tell us na use the pedestrian lane in crossing the street. Nakita nila nga ilang ang mga dagong tao mo tabok, dili mo gamit sa pedestrian lane. So, in time, dili na po silang respeto sa pedestrian lane. So mas gwapo gid unta nga masustain nato ang pag-educate sa mga bata no, dili lang sa pagsugod sa eskwela no, sa kinder or sa elementary or even in high school kay pag-abot anag 16 years old, mukuha naman diha kadaghanan og student permit no, kay gi-allow naman nato ang usa ka 16 years old nga makakuha og student permit, una nato matagaan og lisensya. So kining pagsunod sa balaod o pagsabot, pagsunod aning ato mga road signs o pag-execute ana properly is already the very essence of road discipline. Sa mga road accidents nga madawat namo diri sa opisina no, labi na tong ma-issuehan nato og TOP tong mga driver na na-involve, naay tulo ka main causes nga makita nato. Adunay ginatawag natong road defect, ug ikaduha natay gitawag nga motor vehicle defect, ug ang ikatulo human error. So diha nato makita nga kung human error kana naanay recklessness on the part of the driver. So nganong reckless kay isa diha ang wala pagsunod sa atong mga signs no og mga signal sa karsada. So usa ka dakong responsibilidad sa usa ka pedestrian o road user ang pagsunod aning atong mga road signs and signals. Kay diha pa lang sa atong paggamit sa karsada dapat maprotektahan na nato di lang atong kaugalingon kundi ang kinabuhi sa uban ug ang property sa uban. So kung atong sundo ng mga balaod, walay mahitabo nga dili maayo. Mga kapuso, dili gayud lisod ang pagsunod sa matarong. Sanglit kini ang magpatagamtam kanimo sa tinuod nga kahulugan sa pulong nga kagawasan. Kini tungod ang pagsunod sa balaod sa nasod, usa gayud katimailhan nga ikaw nahigugma sa